Marami sa atin na tinuturing ang Canada bilang bansa ng panibagong pagkakataon at pag-asa upang magkaroon ng marangya at komportableng pamumuhay, lalong-lalo na para sa ating pamilya. Dito sa video ito ay ituturo ko sa inyo ang mga paraan na dapat nyong malaman sa pag-apply ng trabaho sa Canada at kung saan kayo maaari makahanap ng maaari nyong pasuking trabaho. Dito din ay malalaman nyo ang mga most in-demand jobs ngayong 2022 sa Canada. Ituturo ko din sa inyo kung paano kayo makaiwas sa mga scam na job offers ng mga trabahong maaari nyong magustuhan. Una dito ang Government of Canada Jobs. Bisitahin lamang ang link na ito. Dito ay makikita nyo kaagad ang mga trabahong maaari nyong applyan. Nakalagay din ang mga detalye na katulad ng job position, closing date ng application, agency, location at ang salary rate. Pangalawa ay ang Canada Job Bank. Bisitahin lamang ang link na ito. Pagdating sa homepage ay pindutin ang Advanced button katabi ng Search button. Scroll down at hanapin ang Hours of Work section. Lagyan ng checkmark ang full-time na kasama sa choices. Sa section ng Period of Employment ay lagyan ng check ang permanent na nasa choices. Under Salary section naman ay piliin na muna ang pinakamababa. Skip na muna ang remote work opportunities dahil target natin ang makapagtrabaho sa Canada mismo. Sa section naman ng employment groups ay piliin ang nasa pinakahuling choices, ang temporary foreign workers. Temporary muna dahil kapag nakakuha na ang qualification to apply as a permanent resident ay mababago na po ang inyong status. Skip lang ang section ng type of jobs at magpatuloy sa section ng provinces and territories. Piliin lamang ang iyong choice of province or territory, pero kung wala naman ay maaari na ding skip ang section ito. Next section ay ang job source. Pindutin lamang ang verified jobs sa choices. Maaari na ding skip ang job categories. Mag-proceed tayo sa education or training. Lamang kung ano ang iyong educational attainment, maaari ding pindutin ang no education required. Kung gusto mong walang education qualification ang trabahong iyong papasukin. Sa years of experience naman ay pindutin lang ang no experience kung wala at kung gusto mo na walang experience required ang iyong a-applyan. Pindutin lang ang Canadian and international candidates sa section ng intended applicants. Pagkatapos ay maaari na bumalik sa pinakataas at pindutin lamang ang view results. Dito ay makikita mo na ang mga job offers na maaari mong applyan. Ngayon naman ay alamin natin ang mga in-demand jobs ngayong 2022 sa Canada. Ito ay ayon sa Multinational Employment Agency ang Randstad. Key Account Manager, Developer, Marketing Manager, Registered Nurse, Driver, Customer Service Representative, Welder, Engineer, Accountant, Cloud Architect, HR Manager, Electrician, IT Project Manager, Mechanical Engineer, Accounting Clerks. Mayroon lamang easy 5 steps sa paghahanap ng trabaho sa Canada. Step 1. Update your resume or CV and cover letter. Kung minsan ay tinatawag na curriculum vitae, CV, ay isang dokumentong naglalaman ng mga detalye tungkol sa iyong edukasyon, mga nagawa at kasaysayan ng trabaho. Madalas ang iyong resume at cover letter ang unang tinitignan ng employer. Mahalagang gumawa ng magandang unang impression. Dapat isama sa iyong resume ang lahat ng nag-uugnay na karanasan sa trabaho, pati na rin ang mga achievements na iyong nakamit. Parehong personal at professional. Dapat ipaliwanag sa iyong cover letter kung bakit ka karapat-dapat para sa trabaho. Step 2. Maglaan ng ilang oras sa pagsasaliksik tungkol sa mga kumpanyang sa tingin mo ay gusto mong pagtrabahuhan. Maaari mong bisitahin ang kanilang mga website upang makakuha ng idea sa kultura ng kumpanya at upang malaman ang tungkol sa anumang mga bakanting trabaho. Step 3. Use social media to your advantage. Kapag ginamit ng tama, ang social media ay isang mahusay na kagamitan sa networking na makakatulong sa iyong paghahanap ng trabaho. Dito ay bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano nyo magagamit ng tama ang inyong mga social media sa paghahanap ng trabaho sa Canada.
Eto, tips, help employers find you. Mga employer na naghahanap ng mga empleyado sa social media, lalong-lalo na sa LinkedIn. Kaya maiging mayroon kang active account sa mga ganitong social media platform dahil mas mapapadali ang paghahanap sa iyo ng mga employers. Once na ikaw ay in contact na sa isang potential future employer, maaaring subukan nilang hanapin ka sa social media. Ang iyong social media presence ay maaaring makapagbigay sa kanila ng idea kung ikaw ang uri ng empleyadong gugustuhin nilang i-hire. Contact with employers. Most employers ay mayroong professional social media profiles o pages. Ang pag-link o pag-follow sa kanila ay makakatulong upang ikaw ay makakonect sa employer. Join groups associated sa employer na iyong pinagkakainteresan o sa industry na gusto mong pagtrabahuhan. Actively engage sa mga potential employers sa social media sa pamamagitan ng pagbuo ng kaugnayan sa social media. Sa gantong paraan ay mas mapapataas ang iyong chance upang makatanggap ng Canadian job offer. Step 4. References. Ang pagkakaroon ng strong references ay nakakatulong upang ang mga employer ay malaman pa ng iyong employer ang ibang impormasyon tungkol sa iyo, lalo na sa iyong employment history. Ito ay isang valuable source sa paghahanap ng trabaho. Ang pagtatanong sa iyong previous employer sa iyong home country ay makakapagbigay sa iyo ng malaking chance upang ikaw ay matanggap sa isang trabaho sa Canada. Step 5. Follow up. Sa isang competitive job market ay malaking bagay ang pag-check sa iyong employer. Ito ay isang paraan din upang ipakita ang iyong interest na ikaw ay maging empleyado nila. Maaari ka mag-follow up pagkatapos isumite ang iyong resume upang ipakita ang iyong interest at pagkatapos din ng isang pakikipanayam upang pasalamatan sila para sa kanilang consideration. Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman na scam ang isang job offer. Sa panahon ngayon ay sadyang talamak ang mga manloloko na maski ang mga fake job offers ay talamak na din online at maging offline. At mas lalong nagkalat ang mga fraud job offers sa mundo ng immigration. Una sa lahat, kailangang alam mo na kapag hiningan ka ng isang website ng pera o bayad upang ikaw ay tulungan nilang makahanap ng trabaho o job offer letter. Ang kahit anong job offer letter ay naglalaman ng company official letterhead at contact information. Mostly ang mga scam job offers ay naniningil sila ng mabayad upang ikaw ay matulungan makahanap ng trabahong hindi naman talaga totoo. Karaniwang sisingilin ng isang recruiter o agency ang employer upang maghanap ng mga manggagawa para sa kanila. Hindi ka dapat magbayad ng isang recruiter upang makakuha ng isang job offer sa Canada. Karaniwang habol lamang ng mga mapanlinlang na recruiter ang iyong pera o ang iyong personal na impormasyon. Maaaring iwasan kailanman magbigay ng mga personal details, social insurance numbers o anumang banking information. Ang mga fraudulent immigration services, mga mapanlinlang, ay maaaring maningil mula $2,000 hanggang $200,000 para sa isang guaranteed job offer. Ito ang mga karaniwang red flag na makikita nyo sa isang fake job offer. Kadalasan naglalaman ng misspelling o grammatical errors ang mga fake job postings. Kaya maging mapagmatsyag sa mga job offer na nakikita sa mga website at social media. Maaari kang i-contact ng mga recruiter gamit lang ang pre-email address katulad ng yahoo.com, hotmail.com, gmail.com. Ang mga legit na mga recruiters ay madalas gumagamit ng mga email address na may kaugnayan sa kanilang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Kapansin-pansin din na fake ang iyong job offer na nakita kapag ang employer ay walang pake sa iyong skills at experience dahil isa ito sa laging unang tinitignang basihan ng mga legit na employers. Karamihan ng fake job offers ay nag-aalok ng mga self-employed o work from home jobs. Ito ay karaniwang may mandatory paid training o ikaw ay pagbabayarin nila sa mga materials o supplies na kakailanganin upang magawa mo ang iyong trabaho.
Ang trabahong karaniwan nilang ialok ay commission-based o ang iyong sahod ay nakadepende sa di makatotohanang sales target. Para sa kaalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Sigurado mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may top fan of the month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information, at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Tandaan na kapag ang job offer ay too good to be true, ito ay karaniwang fraud job offer. Kaya ugaliing maging mapagmatsyag upang makaiwas sa mga nagkalat na manloloko online at offline. Ito naman ang tips kung paano kayo makaiwas sa mga scam o fake job offers. Do your research. Kung inalok ka ng trabaho mula sa isang kumpanya sa Canada, maglaan ng oras upang tignan ang kumpanya. Kung ito ay lehitimo, hindi ka dapat magkaroon ng problema sa paghahanap ng impormasyon online, kabilang ang website ng kumpanya at mga reviews ng customer o empleyado. Be wary of false promises. Kung ang isang employer ay nangangako sa iyo ng mabilis na oras ng pagproseso, madaling pagpasok sa Canada at isang mataas na sweldo, dapat kang magpatuloy na may pag-iingat. Tandaan, walang makakagarantiya na makakapasok ka sa Canada maliban sa isa sa mga government's immigration officer. Never pay for job. Kapag hinihiling sa inyo na kayo ay magbayad para sa isang job offer, asahan nyo na ito ay scam. Kaya iwasang magbayad sa kahit anumang job offer. Consider the source. Kung ikaw ay nakatanggap ng job offer sa isang trabahong hindi ka naman nag-apply, i-consider na ito red flag. Ano nga ba ang nilalaman ng isang tunay na job offer letter? Ang isang job offer letter ay hindi gaanong formal kaysa sa isang kontrata at dapat ito ay may kasamang impormasyon partikular sa pinag-uusapang trabaho. Ang job offer ay dapat na be in writing form ang isang letter o dokumento nang galing mismo sa isang employer, hindi sa pamamagitan ng Canadian Consulate or Embassy. Naka-specify ang trabaho, rate of pay, deduction, at condition ng employment at in most cases kasama ang Labor Market Impact Assessment LMIA number at ang Offer of Employment number. Ayan mga kabayan, ngayon ay naituro ko na sa iyo kung paano kayo makakahanap ng trabaho sa Canada. Nalaman nyo na din kung ano ang mga in-demand job sa Canada ngayong 2022 at naituro ko na din kung paano nyo malalaman kapag scam ang job offer. Ngayon ay iwanan ko kayo ng 5 tips kung paano kayo makakahanap ng trabaho para makapunta sa Canada. Number 1, alamin ang iyong options at eligibility. Number 2, search for job. Number 3, ihanda ang iyong mga requirements. Number 4, mag-apply ng work permit. At number 5, ihanda ang sarili na maging OFW dahil hindi biro ang malayo sa iyong mga mahal sa buhay. Sana ay nakatulong ang video ito upang makahanap ka ng trabaho sa Canada. Gagawa pa kami ng iba pang mga video may kinalaman sa pag-apply ng trabaho sa Canada. Para sa iba pang mga impormasyon tungkol sa Canada, panoorin lamang ang iba pa naming mga video. Mga kabayan, sana ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe at hit ang notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!